Kung ang iba, bet na bet ang mga aso't pusa, ang bet na si Dr. Robert, ang mga BFF, tweet, tweet, tweet. Naggagandahan at makukulay na ibon. Ang 1 ektaryang lupain na ito sa Bulacan, naging pugad ng iba't ibang uri ng ibon na alaga ni na Doc Robert at asawa niyang si Chona. Ito ang Victoria Bird Farm. Yung tatay ko, nung unang panahon, talagang gusto niya sana maging veterinaryo. Pero ang hirap ng buhay pa nila noong panahon na yon. Nailipat niya sa akin yung hilig sa hayop. Noon, aso daw ang matalik na kaibigan ni Doc Robert. Hanggang naging body-body niya ang makukulay na ibon. Na hindi lang pa isa-isa, kundi buong tropa. Nagsimula na rin siyang paramihin ang mga ito. May African Grey kami, may mga kakatu, may Macau, peacock, may peasant, may mga green jungle fowl. Marami pang iba-ibang klaseng peasant. Hindi nyo lang naitatanong mga ka-wonder, malapit din sa puso ko ang pag-aalaga ng mga ibon. Meet Cocker, isang cockatiel o Australian parrot na nasimulang kong alagaan noong kasagsagan ng pandemya. Kaya habang far away ako from my baby cocker, nakipagbanding muna ako sa mga alaga ni na Doc. Madam, Ah, baka pwede niyo po akong turuan pa paano magpakain ng sure, ganyan, oo. Ganito, hawakan mo yung beak niya. Yung tuka po. How many birds do you feed every day? Mga nasa average na 50. Lalo na kumisan may time pag breeding season, nasa 60. Kailangan po maubos ang... 20 cc. Alright. Malakas ka sa malakas ka sa Ano po pinapakain niyo na? Hand feeding formula. Formula. Sa pag-aalaga ng ibon, importante ang aviary o tamang kulungan. Dapat sapat ang laki nito para maging komportable at makalipad ng maayos ang mga ibon. Isa sa pinakapaborito niyang alagang ibon ang African Grey Parrot na isa sa pinakamatalinong loro sa buong mundo. Wow! Kulay abo ang balahibo, pula ang buntot, at kayang mabuhay ng 50 taon hanggang 60 taon. Pero ang pinaka-amazing daw sa mga lorong ito, ang pagiging sensitibo sa emosyon ng tao. Napakagaling nila na mag-mimic. Ultimo yung tunog ng cellphone, kaya. Pag kasi inalaga mo sila, yung hand-fed na kamukha ng alaga natin, ang bonding nun sa tao maganda rin. Katunayan, ilang beses nang naitala sa Guinness World Record ang kakaibang kakayanan ng African Grey Parrot. Kasing talino daw kasi ito ng human toddler o batang paslit. At bukod sa African Grey Parrot, namamayagpag din sa paglipad sa farm ni Doc Robert ang Bornean Crested Fireback na isa ng endangered species. Hindi raw maiispatan kung saan-saan ang ibon nito. Dahil tinagurian na rarest species sa buong mundo. At dito sa Pilipinas, ang Victoria Bird Farm ang pinakaunang nakapag-alaga nito. Ayon sa psychologist na si Dr. Joanne, ang pag-aalaga ng hayop hindi lang simpleng libangan. Nakatutulong rin daw ito sa ating pisikal at mental na kalusugan. Sa studies kasi, sa science naman, pag tayo ay may pet, nabuboost also ang mga happy hormones. For example, kung kabanding natin sila kinakadal, dito sa lap, kasabay matulog, tumataas yung level of oxytocin, which is the bonding hormone. Meron sometimes they request ng letter, yung clearance sa amin para to have emotional support animals. Patunay na ang mga ibon, hindi lang sa himpapawid na mamayagpag, kundi hanggang sa puso natin.